To the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Amen. Good morning po mga kapatid. Buksan po natin ang ating aklat sa Juan 1:15, 1 hanggang buksan po natin ang ating aklat sa Mateo 13:1 hanggang 21. Ang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Inuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong mga salita. Amen. So, pwede po tayong maupo. Blessed Sunday po, mga kapatid. Yung ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagpapakain ni Jesucristo sa mahigit 5,000 tao, no?
Sa apat na gospel, yung Gospel of Mateo, si Mark, si Luke, at si John, dalawa lamang yung milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesus na nakasulat sa apat na aklat na yon. Ito yung una, yung pagpapakain ni Jesus ng mahigit 5,000 tao. Yung pangalawa ay yung resurrection ng ating Panginoon, yung muli niyang pagkabuhay. Yun lamang, yung sa apat na aklat, doon nasusulat itong dalawang milagro to, no? So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa yung pagbabakain ni Jesus sa mahigit 5,000 katao. So, dito, sa apat na ebanghelyo, ay iisa lamang yung kanya yung pagkakapareho. Ang sabi doon, at lahat sila ay kumain at nabusog. Yun po yun, ano? At lahat sila ay kumain at nabusog. Nandyan yung productivity, kung tawagin natin. So productive yung ministry ni Jesus Christ at yung 12 apostol ay productive. Dahil napakain ng ating Panginoon ang mahigit 5,000 katao. Sa ating gawain, sa ating panghayo, sa pagpapatay ng mga bahay-sambahan, sa pagkalinga sa mga nangangailangan ng kapatiran, ito yung kulang sa atin, ano? Yung productivity. Gawa tayo ng gawa, pero kumisan, walang napapala. Kaya ang dito, bali yung pastor, kahit na yung pastor ay nag-aalab na gumawa ng para sa kanyang kapwa, para sa kapatiran, kumisan walang nangyayari, walang napapala. Kaya sabi nga, lack of productivity kills passion. So dapat ay mamunga yung ginagawa natin. Mamumunga tayo, no? So sa kwento kanina, yung pagpapakain ni Jesus sa 5,000 na katao, meron tayong 5 kaaralan na mapupulot dito. Yung sa Mateo 13:14, ito yung tatawagin nating motivated by compassion and urgency. Ito yung si Jesus Christ, nalulungkot siya dahil ang kanyang pinsan na si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo. Kaya nagpunta siya sa liblib na poop para manalangin. Pero nung nalaman ng mga tao na andyan si Jesus, bumaba yung mga tao at sumunod sa kanya. At nagutom mga tao, may gusto magpagamot. So anong ginawa niya? Kahit na siya ay malungkot sa pagkamatay ng kanyang pinsan, ay ginawa pa rin niyang gumutin ang mga tao. Iikon natin to sa yung buhay natin ngayon. Kilala niyo si Colonel Sanders? Yung may-ari ng KFC. Minsan, si Sanders ay sumakay ng eroplano, sa katabi niya, merong nanay na may dalang bata, baby. Iyak nang iyak yung baby. So kahit anong gawin ng mama ng baby, hindi huminto yung bata. Kahit yung mga flight attendant, nakialam na rin para pahintuin yung bata. Wala silang nagawa. Anong ginawa ni Colonel Sanders? Ako nga, let me try, sabi niya. Ginalo yung bata, tapos nakatulog yung bata, huminto. Sabi nung attendant, maraming salamat po sir sa ginawa mo niya para sa amin. Anong sabi ni Sanders? Hindi ko ginawa para sa inyo yan. Ginawa ko to para sa bata. Ayun, ano? Ang importante dito, yung awa natin. No? Yung awa, tapos yung pangangailangan. Dito makikita natin na si Jesus Christ, kahit na siya ay malungkot, nakikita niya yung mga tao, anong ginawa? Pinagaling niya yung mga may sakit. Nangaral, kahit na siya ay malungkot. Dahil nga sa mahal na mahal ng ating Panginoong Jesus, ang mga tao.
Ang problema sa atin, maraming nangangaral, nagpapastor-pastoran, pero ibang kanilang motive. So dapat yung motive mo dito ay yung compassion, yung awa at yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Kasi karamihan dito sa atin, Diyos yung sikmura. Sabi nga sa Pilipos, no? Sa Pilipos 3:19, maraming tao ang Diyos nila ang kanilang tiyan. Paano yun? Ay, punta tayo doon, may pagkain. Doon tayo. Instead na makinig ng aral ng Diyos, nagpunta dahil sa pagkain. Ay, punta tayo doon kasi may negosyo. Ginamit na yung church para magkaroon ng negosyo. Ginamit na yung church para, so, ganun, no? Nakakalungkot isipin, pero yun ang nangyayari sa atin dito. So, dapat sana, we should not be motivated by other motives na ganyan. Yung pagkain, yung kaperahan. Mas maganda kung ang motive ay dahil kailangan nating isiwalat ang mabuting balita bago dumating ang ating Panginoon. Nakakalungkot, di ba? Maraming, nandyan, nangangaral ko, no? Pero actually, ang motive nila ay magnegosyo, kumain. Saan ang mabago to, no? Ikaw lang mag-aral na ating matutunan dito. Depend on God for wisdom and power. Ito yung nasa Mateo 14:15-16. Ito yung sabi ni Philip, si Philip isa sa mga apostol, di ba? Sabi ni Philip, Panginoon, Guro, pauwi na natin sila para makamili ng pagkain. Ang sabi ni Jesus, ang sabi natin Panginoon Jesus, sabi niya, hindi, pakainin niyo sila. Sabing ganon. Ang sabi ni Andrew, hindi Andrew si Andrew, si Andres, ito yung isa sa mga apostol ni Jesus. Ang sabi niya, Guro, kahit na paghaluin mo ang maraming buwan mong sahod, ay hindi yan sapat para mapakain yung mga dami ng tao niyan. Ayun. Yun ang sabi ni Andrew. Ngayon dito, sinusubok lamang ni Jesus yung kanyang mga apostol. Kasi nga, yung mga apostol, hindi alam yung power ng Diyos Ama, kung gaano makapangyarihan ng ating Diyos Ama. Na yun ay alam ng ating Panginoong Jesus, na makapangyarihan ng Diyos Ama. So, anong ginawa? So, dito, kailangan mong i-depend yung sarili mo sa Panginoon. Hindi yung sarili mong talino. Ang kwento dito na pwede nating i-correlate, may isang babae na matalino, nagtrabaho sa factory ng damit. So sa factory ng damit, anong meron doon? Tela, sinulid, makina, di ba? So happen na bilib yung babae sa kanyang sarili, matalino ako, kayang-kaya ko to, sabi gano'n. Ngayon, nagkabuhol-buhol yung sinulid, instead na makagawa ng maraming damit, ay nasira yung mga tela at mga sinulid. Ano nangyari? Dumating yung supervisor, sabi mo, magagawa mo, you have called me instead. Sabi niya. Ganon din dito sa atin, no? Huwag tayo mag-rely sa ating talino. Huwag mong sabing matalino ka dahil yung talino mo ay tuldok lamang sa mata ng ating Panginoon. We should rely always sa ating Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 3, verses 5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo
ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya ang tamang landas. So we must always trust the Lord, no? We must depend on the power of the Lord. Hindi yung talino mo, hindi yung kakayahan mo. Dahil yung mga bagay na yan ay tuldok lamang sa mata ng ating Panginoon. Ikatlong aral na pwede natin makuha dito sa kwentong ito. Anointing comes upon what we have. Ibig sabihin, kung anong meron ka, doon mag-umpisa ang pagpapala. Alam ba ninyo na according to Forbes magazine, yung top 500 na negosyo sa buong mundo ay nag-umpisa sa garahe lamang. And then, nagrenta sila, pero still, nag-umpisa sa isang mababang antas. Sa garahe lamang sila nag-start. Anong gusto ko i-specify dito? Parang ito, yung nangyari kay Jesus naman, nag-umpisa siya sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. Di ba? Nag-start si Jesus sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. Hindi mo kailangang magkaroon ng marami ng latest na gadget, the best na equipment para ikaw ay makapagnegosyo. Ganon din dito. No? Sa Exodus nga, dinali sa Exodus, balik tayo ng Old Testament. Sa Exodus 3, verse 13, kausap ni Moses ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ano ang iyong nasa kamay? Ang sabi ni Moses, ang baston ko po, Panginoon. Ayun. Sa baston na yun, inanoint ng Panginoon natin at doon nag-umpisa ang mga milagrong ginawa ni Moses. Andyan yung ginawa niyang dugo, yung dagat sa Nile. Andyan yung ginawa niyang ahas, yung binato niya, naging ahas. Andyan yung pinupok yung bato at nawas ang tubig. Dahil lamang sa baston, nakagawa ng maraming milagro ang ating si Moses. Ibig sabihin nun, kung anong meron ka, doon tayo mag-umpisa maghasik ng blessing. Tandaan natin, hindi mo pwedeng i-share o ipamigay ang bagay na wala ka. Sabi mo, bigyan ka ng kotse. Wala ka namang kotse. Ano bibigyan yung kotse? Ha? Bigyan ka ng bahay. Wala ka namang bahay. Ililibre kita. Wala ka namang pera. Ganun yun, ano? You cannot share or give what you do not have. So dapat, kung anong meron ka, doon natin umpisa, no? Doon tayo mag-umpisa. Tandaan natin, we are stewards. We are channels of blessing. Sa atin mag-umpisa yung blessing. No? Amen po ba? Okay. Tandaan natin na God is perfectly capable of anointing and expanding the little things you have. Ang gagawin mo lang natin ay we have to use it. Pero pag di mo ginamit yan, wala. Useless. Binigay ng Panginoon sa'yo yan, tapos di mo gagamitin. Napayamanin. Kasi nga, steward tayo eh. We are there to enrich, not ourselves, but to enrich the resources given by God to us. Ika-4 na aral na pwede natin malaman din sa kwentong to. We need to share our possession. Ito yung nasa Mateo 14, verse 19. Nung ibinigay ng bata sa mga apostol yung 5 hiwa ng tinapay at 2 isda. Kung tutusin, pwede namang ibenta ng bata sa pinakamataas na bidder yung tinapay at yung isda. Pero hindi. Anong ginawa niya? Shinare niya yung pagkain niya at marami ang nakinabang. So, ganun din dito, ano? So, we must share our resources. Dahil tayo ay hiniram ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala.
Tayo ba kaya natin mag-share ng blessings natin? Tayo ba kayang magpakain ng ating kapwa na nagugutom? Parang sa Old Testament din, no, na yung balo na babae na kukunti ng mantika at saka arena niya, still pinakain pa niya sa kanyang mga bisita. Ganun yan, no? So we must share our blessing. Dahil pagka nag-share ka ng blessing, mas lalong babaha ng pagpapala sa iyo. Amen? Ikalimang aral na pwede natin makuha dito. We need to be team players or we fail. Ibig sabihin, dapat tulong-tulong tayong gagalaw, otherwise, hindi tayo magtatagumpay. Sa basketball, gano'n yun, di ba? Sa basketball, hindi pwedeng mag-isa ka magdidribble ng bola, mag-shoot ng bola. Kailangan may didepensa, merong may mag-follow up, may mag-lay up, no? Ganon. Kailangan teamwork. Dahil united we stand, divided we fall. Kinakailangan ni Jesus, so ito nasa kanto, yung bandang dulo, kinakailangan ni Jesus yung 12 apostol para i-distribute yung pagkain. So dito makikita yung teamwork, no? May teamwork dito dahil yung 12 apostol, sila ay nag-distribute ng tinapay at isda sa mga yung 5,000 na tao. 5,000 sa mga lalaki na yun na hindi pa kasama mga bata, mga babae. Ibig sabihin, more than 5,000 yung pinakain nila. Napakain na yung more than 5,000 na yun, meron pang natirang pagkain. Ganun yun, no? Pag ikaw ay nag-bless, talagang sobra-sobra ang babalik sa iyo. Ngayon, yung teamwork na to, na sinasabi ko, ay makikita natin sa Exodus 31, verse 1 to 6, na kung saan yung mga Hudyo ay may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang talento, na yun ay ginamit nila upang mabuo yung tabernacle. Kung saan doon nakalagay yung Ark of the Covenant. Tapos sa panahon ni Pablo din, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 20-25, sabi doon, yung importansya ng teamwork. Dahil yung body of Christ, hindi naman pwedeng ulo lahat, hindi naman pwedeng bunganga lahat, hindi pwedeng tenga lahat, hindi pwedeng kamay lahat. Kailangan ay tayo ay binigyan ng kanya-kanyang talento na ating gagamitin upang mapalaganap ang magandang balita. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan, kung ikaw tenga, makinig ka. Kung ikaw ay bunganga, magsalita ka. Kung ikaw ay kamay, gumawa ka. Ganun yun, no? May kanya-kanya tayong function sa body of Christ. So sana ganun din tayo dito, no? Sa simbahan natin to, may tuto ka sa pagbabasa, may tuto ka sa paghahayo, may tuto ka sa ibang gawain, no? So, magtulong-tulong tayo para maging successful yung ating ministry dito. Yung ipalaganap ang mabuting balita bago pa dumating ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil yun ay Judgment Day na. Paano kung tanong ka ng Panginoon? Anong ginawa mo sa aking mga kapatid? Ano i-report mo sa Kanya? So, right now, we must work for it. Mas masaya kung marami tayo sa langit. Amen? Okay, so itong masasabi ko ngayon na pangukas ko dito, maaring ginawa natin ang marami para sa gawain natin sa pagpapatay ng mga simbahan, sa mga pagkalinga, sa mga nangangailangan, paghayo, pero walang nakukuhang resulta. So ang gawin lang natin ay isig lang natin, maghasik tayo ng kabutihan, maghasik tayo ng mabuting balita sa ating mga KKK, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. So, share natin yung good news para dumami tayo sa langit. We must accept that Jesus Christ is our Savior. Nasusulat na sa Psalms 126 verse 5, those who sow with tears
will reap with songs of joy. Tagalog, ang mga nagsasaboy na may kasamang luha ay mag-aani na may kasamang awit ng galak. So sana ganun tayo. No? We shed tears, we shed sweat para may saboy yung magandang balita. And for sure, tayo ay mag-aani na may kasamang galak dahil makakasama natin ng ating Panginoon sa second coming. I do hope that this sermon will give you insights kung paano tayo maging totoong Kristiyano. Ay yung pagpapakain ni Jesus ng 5,000 na tao, ay napakapulo kayo ng magandang aral dito. Amen? So manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa iyong guidance, sa pag-iingat mo sa amin, sa pagbibigay mo ng mga pagpapala. Tulungan mo kaming maisabuhay ang iyong katuruan sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. This we ask through Christ our Lord. Amen. Kadako na po tayo sa ating tithes and offering. So sabi nga ng Panginoon sa Malakias, ito sa Malakias 3, verse 8 to 9. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Ibig sabihin, pag hindi mo binigay yung iyong ikapo sa ating Panginoon, ay parang mo siyang pinagnanakawan. And yung pagnanakaw sa Ten Commandments, kasama yan. Sa mga kasalanan yan. Di ba? So sana, gawin natin yung ating obligasyon sa ating Panginoon dahil tayo naman ay, alam ko, automatic yan sa gobyerno. Pagka bumili ka ng soft drinks, automatic may 12% ng VAT. Bakit di natin gawin sa ating Panginoon? Give to Caesar what is for Caesar and for God what is for God. Ibigin natin ng tama. Amen? So, tayo ay aawit ng habang tayo umaawit ay pwede natin magbigay. Problema yung ating tight basket ay nawawala. Kaya pag-check muna natin itong basket natin dito. Pwede po tayo magbigay. Alin at ma... Yes, Mike. Yes. Yes, Mike. Yes, Mike. 1, 2. 1, 2, 3. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig at umapaw. Pwede na po, pwede magbigay po. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig at umapaw. At magbigay ng the best ang ihalay, may ngiti sa labi at papuri.
tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay akin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig at umapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig na umapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibibigay ng siksik, liglig at umapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umapaw. Ng siksik, liglig at umapaw. Ng siksik, liglig at umapaw. Ipagdasal po natin ang mga kaloob at kapo. Heavenly Father, maraming salamat po sa blessings, sa iyong guidance, sa pagpapalang binigay mo sa amin, sa aming mga negosyo, mga anak buhay. Sana po, Lord, ay mas lalo mo kayong pagyamanin upang mas makapagbigay kami ng marami, higit pa sa 10% sa church na to, at makatulong sa mga nangangailangan. Ingatan mo po kami, Lord, at sa mga hindi pa nakabigay, i-bless mo sila upang sa sunod na linggo sila man ang makapagbigay ng kanilang bahagi. Ito po ay among samot hiling sa nag-isang anak na manubos na si Kristo. Amen. Pwede niyo pong maupo. Dadako naman po tayo sa ating communion. Sabi ni Jesus, ako nga ang tinapay na nagbigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ito ay ang aking katawan na ibinigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Binili ng ating Panginoon na gawin natin ito bilang pag-aalala sa Kanya. Ano yung alalahanin sa Kanya? Ano yung ating alalahanin? Unang-una, na siya ay nagpapako sa krus upang ang ating mga kasalanan ay matubos niya. So our sins are forgiven through the sacrifice of Jesus Christ. Ano ba yung pangalawa? Ang pangalawang alalahanin natin na muli siyang babalik. Malapit na yon at sana tayo ay nakahanda na sa kanyang muling pagbalik. Ang sabi ni San Pablo, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi ikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Bago po tayo mag-partake ng Lord's Supper, ay isipin natin kung anong mga kasalanan na gawa natin sa ating Panginoon, nagawa natin kasalanan sa ating mga kapwa,
nagawa natin kasalanan sa ating sarili, ihingi natin ang tawad ito bago tayo mag-partake. So habang tayo po ay nagdarasal, ay tayo po ay aawit, at kung kayo handa na, pwede na kayong kumuha ng elemento para makapag-start tayo. Become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Thanks for your goodness, His life we offer to all the earth. It will become a joy of joy. Blessed be God. Blessed be God. Forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever. Amen. Panginoon ko, patawarin mo ako sa kasalanan. Ako hindi karapat-dapat sa iyo upang tanggapin ka. Pero sinabi mo nga, pag ikaw ang aking kinain, kami ay gagaling. Noong gabing siya'y pinagkaluno, ang Panginoong Hesus dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay po tayong kumain. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos. Pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay po tayong uminom. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa pagpapadala mo ng iyong butong na anak upang kami iluwas sa aming mga kasalanan. Panginoon namin Jesucristo, maraming salamat din po sa iyong dakilang ginawa upang kami ay iyong iluwas. Amen. Okay? May announcement po ba, Pastora? May announcement tayo? Announcement? So, walang announcement. So, we proceed with the closing. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong blessings na binigay sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, kaya na maraming sakto ng nagdaan, ay nandito pa rin kami nakatayo sa iyong harapan.
Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagkilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahagian tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan. Amen. Tapos na po ang ating pagsamba. Tayo po ay humayo, magmahalan. Mapapalad ang iyong mahirap, kaharihan ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat niligaya kayo. Mapapalad kayong nahapis, sapagkat aaliwin kayo. Mapapalad, Panginoon, ang mga katulad mo. Mapapalad kayong maawain, kaawaan kayo ng Diyos. Palad kayong tumatangis, sapagkat niligaya kayo. Mapapalad kayong nauusig, sa kahariang Diyos sa inyo. Mapapalad, Panginoon, ang mga katulad mo.